Magandang araw po mga kabayan. Kamusta po kayo? This is PBONJ. At para po sa mga nangihingi ng update kay Jeffrey and Gerald, ito, magbibigay po tayo ng update. Pagpasensyaan nyo na dahil hindi tayo nakakapag-vlog sa kanila dahil nandito pa rin po tayo sa Davao. Pero ngayon ay kakamustahin natin ang kalagayan ni Jeffrey. Tatawagan po natin sila. And so may group chat kami kasama si Gerald and Jeffrey doon sa group chat na yon, and tanongin natin kung kamusta ba sila ngayon. And I think to myself, what a wonderful. Si Jeffrey. Hello. Hello. Mahinang internet ngayon kasi malakas ang ulan sa Manila. Saka sa Laguna po. Hello. Hello. Kuya, Asan si Jeffrey? nasa ano po, nasa ano yan? Nasa balkon, nag-ano? Nasa? Ayan, nasa bangko. Sabi mo sagutin niya rin yung call. Sige po. Very good naka-face mask ka ngayon Sagot na yun dito yung tawag niya. Tumawag ako sa group chat. Adresin natin. Oh. Kamusta ka? Para makamusta kayo dyan? Okay naman po. Buti ito eh. Tingnan mo nga, lininis ko yung ano dito eh. Alin? Naglinis ka ng lababo? Oo. Kasi nabarahan, di ba sabi ko kasi sa'yo nung nakaraan huwag mong itatapon yung mga pinagkainan doon. O yan, nabarahan kayo tuloy. Okay na, nalinis mo? Oo, okay na po. Okay, very good. Very good Kamusta kayo? Good morning. Good morning. Kamusta? Okay naman po. Kamusta ka dyan, Jeff? Okay na po. Ngayon. Naka-vlog kayo, ha? Kasi marami nagtatanong. Wala na daw akong update sa inyo. Malakas ang ulan dyan? Malakas po. Malakas? Opo. Bakit doble-doble face mask? Ba't ka naka-face mask ngayon, Gerald? Nilinis mo yung nilinis mo yung lababo mo. Okay. Ikaw, Jeffrey, long hair na si Jeffrey, Long hair ka na, hindi pa kasi pwedeng magpagupit si Jeffrey, mga kababayan, Bawal pa siyang lumabas. Anyways, kamusta ka na, Jeffrey? Okay naman po. Sa bahay lang dito. Kamusta na ang pakiramdam mo ngayon? Okay na po. Okay na? Paano yung okay? Kumpara nung dati, nung may sakit ka, ano na yung pakiramdam mo ngayon? Opo, parang maganda na rin po yung katawan ko kumpara nung dati. Mas maganda na. Wala ka nang nararamdaman kahit anong masakit sa katawan mo. Wala na po. Very good. Wala po. Yung gamot, tuloy-tuloy pa naman, di ba? Opo. By next week, August 12, isi-CT scan ka na, di ba? Opo. So pag nag-negative doon, hindi ka na-operahan na. Opo. Okay, very good. Ang tanong ko ganito, ikaw ba ay nakakulong dyan o nakakalabas? Sa hindi po kita particular dito na ako sa may lupon. Nakakalabas-labas. Kaya lang, bawal lumabas ngayon, malakas ang ulan. Opo, malakas po yung ulan. Malakas pa ulan ngayon dyan, Gerald? Opo, malakas po ulan dito Wala kayong pasok ngayon, di ba? Wala po. Okay. Huwag magpapaulan. Bawal mag-basketball, ha? Pag outside sa school, bawal.
Ha? Opo, tito. Nung nakaraan, di ba? Nahuli kita, alas 9 ng gabi. Walang paalam. Mayo ka nang maulit yon. Kasi para din sa safety mo yon. Basta pag outside sa school, activity, bawal muna. Napapirmahan mo na, Gerald, yung ROT para sa ROTC mo? Opo, tapos na po. Nakausap kayo ni Daddy Paul mo? Okay na, nagkausap kayo. Very good. Ano yon? May sasabihin ka? Wala na po. Wala. Biglag wala. Naka-face mask po si Gerald ngayon kasi ano daw. Yung kasi lababo nila. Somehow, maganda rin nangyayari ito para natututo sila. Kasi yan pinagsabihan ko na yung strainer ng lababo, wag nilang tatanggalin. Yung mga mumo, yung mga butil ng dito, kanin, yung mga pinaghugasan, wag itatapon sa lababo kasi magbabara. Nagbara nga. Nakakatawa na lang, di ba? Pero at least natuto ka ngayon. Nilinis daw niya. Ewan ko kung matatanggal niya yung bara. Sabi ko pagka humingi siya ng tulong kay Kuya Alan. Kahapon ba nung isang araw? Tapon. Pinamalengke kayo ni ni Kuya Alan saka ni Mrs. Si Mrs. na po ang namalengke. Bakit? Sasabihin natin yung reason. Siguro, hindi pa rin talaga familiar si Gerald sa mga pamimili, no? So, hindi niya pa masyadong gamay yung pamimili. Kaya nag-volunteer na lang si Mrs. at si Kuya Alan na sila ang bibili. Para mabili din yung mga pangangailangan talaga nila. So, madaming na pamili. Meron silang isda at karne. May prutas din. Nabilang ka ng prutas, Jeff? Si Jeffrey kasi importante ito, lagi may prutas. So, lagi nagsasabi ito kapag wala na po siyang prutas, no? Nagsasabi siya. May bigas pa kayo? Madami pang bigas? Madami ba po? Pagka kasi ngayon walang pasok, nakikita ko, yung lababo palaging imintay na malinis. Gerald, ha? Kasi magkahiwalay sila ng lababo. 'Di ba sabi ko? Yung lababo dun sa CR, sa may lavatory, kasi meron pong separate na lababo doon bago sa CR, bago pumasok ng CR. Kay Jeffrey po yun. And merong separate na lababo para kay Gerald. So ginawa na rin ito nung nagkasakit si Jeffrey. Pero para rin naman sa pag-iingat din ito. So meron silang magkahiwalay talaga. Hiwalay na kwarto, hiwalay na kainan, ganyan. So nakikita ko yung lababo minsan makalat. So panatilihing malinis. And yung harapan ninyo, syempre kayo ang maglilinis niya. Lalo na ikaw, Gerald. Ikaw muna ang aasahan ko dyan na maglinis ng bakuram. Hindi naman araw-araw no? Sabado at Linggo wala kang pasok. Or Tuesday wala kang pasok, di ba? Wala kang pasok on Tuesday. Unti-untiin mong linisin yung bakuran, mataas na yung damo. Di ba? Kaya nga, pagka di ba? So pag mataas na yung damo, linisin. Lalo ngayong mag-uulan, kailangan malinis yan kasi baka lamukin kayo. Imintay nyo lang malinis yung bahay nyo. Kamusta ang pag-aaral mo, Gerald? Okay naman po. Okay naman? So far, nakaka-adjust ka na sa school? Opo, tito. Ha? Yung first time natin po, in-explain ko lahat, no? Ako isa akong katutubo doon. Tapos, yan nga. Sinabi ko sa kanila na pagpasensya nila yung dialect ko kasi hindi ko pa ma-adapt yung andito. Pag mga 2 weeks siguro yun, na nalalaman ko na yung anong gagawin ko. At least, diba? Huwag mo na mag-girlfriend dyan, ha? Hindi po ito Saka boyfriend, bawal mo na mag-boyfriend.
Bawal wala mag-boyfriend ha. Lalo-lalo na bawal mag-boyfriend. Bawal mag-girlfriend. At syempre, bawal wala mag-boyfriend ha. Kasi sa amin wala. Ha? Ano yan? Yung boyfriend, lalaki to lalaki. Ah. Ito mga kabayan, biruan lang naman namin ano. Ayan. Si Jeffrey, kapag ka naging maganda yung resulta, hopefully, kasi alam niyo po, si Jeffrey, bagay, paulit-ulit naman natin yung sinasabi, bawal kasi siyang mapagod muna eh. Bawal magbuhat, bawal mag-ano. Hindi namin to arte ha. Ito ay advice ng doktor. No, kami ay lahat ng kailangan gawin kay Jeffrey ay as per doctor's advice, no? Pero umukay naman si Jeffrey, oh. Minsan nga nakikita ko wala ng face mask eh. Pero dapat pag nakikita ko kaya kayo CCTV-ng dalawa. Mag-ingat pa din, ano? Hindi porket nararamdaman natin na okay na yung pakiramdam, yung katawan natin, magiging kampante, ha? Kailangan pa din mag-ingat. Importante yon. Pero alam mo, umukay na yung pakiramdam mo, aura mo, Jeffrey, ngayon. No? Saka, parang bagay naman sa'yo yung ganyang buhok. Parang kamukha mo na si ano dyan, sino bang artista kamukha mo? Si Gerald, di ka pwede magpahaba ng buhok. Hindi po eh. Bawal sa inyo. Ako pa sa amin. Sobrang lakas ba ng ulan ngayon dyan? Malamig ngayon? Ako eh. Tapos ako nagsimula. Ang gabi. Gerald ha, palaging i-check yung mailbox dyan kasi baka dumadating yung sa Meralco and sa tubig nyo ha. Mamaya mawala. Para hindi tayo, mamaya kasi mawala yung bill, di natin mabayaran, maputulan kayo ng kuryente at ng tubig ha. Opo. Pero natutuwa naman ako sa katawan ni Jeffrey. Umukoy naman siya. Normal, napapayat ka talaga. Pero at least nakaka-okay ka na. Opo. Diba? Ipagpatuloy lang. Malay mo, makahabol tayo sa pasukan. Kung bibigyan ka ng ng doktor. Diba? Sana negative. Sana. Ipag-pray. Ipag-pray natin ng negative. Kung para mali mo, bigyan tayo ng ano ni Doc. Sabihin ni Doc na, pwede ka nang magpasok ulit o di makakapasok ka. No? Tayo naman yung magbabase sa advice ng doktor. Sana pa. At hihingi tayo ng certificate ulit kay Doc na ikaw ay clear na pwede ka nang pumasok para ipapakita rin natin sa school nyo. No? Okay. Si Gerald, okay naman. Grabe, naka-chest out. Naka-breast, tawag doon? Chest out, stomach in, mga pangkadete, mga kabayan, Baliktad mo. Ang sakit ko eh. Bakit baliktad ang t-shirt mo? Yan sila. Ito yung ginamit natin eh. Sa kasal mo. Suot mo? Ito eh. Yung baliktad yung print. Ayan silang dalawa mga kababayan. Nawawala-wala nga lang minsan ng internet. Kasi malakas daw ang ulan. Okay naman kayong dalawa dyan? Opo. Opo. Nakakausap nyo ang family nyo? Noong isang gabi kausap mo si mama at papa mo, Gerald, di ba? Pero alam nyo mga kabayan, ito naman ay ginagawa namin sa lahat ng mga scholars. Talagang may limit lang yung paggamit nila ng cellphone. May certain time lang sa gabi para hindi sila napupuyat. No? Pero minsan si Gerald, nagpapaalam naman to kapag mayroong gagamiting cellphone, kapag may gagawin sa school, so pinapayagan natin. So yung mga ganun okay naman yun. Pero yung mag-scroll ka lang sa Facebook, bawal na yun. Kasi kailangan nilang magpahinga. No? And buong araw naman, hawak din naman nila cellphone nila. Si Jeffrey, sige ganun ang buhok eh. Nahahabaan na siguro ng buhok yan.
Huwag kang mag-alala. Pag nag-clear ka na, pwede ka nang makalabas ng subdivision. O di, pagupitan ka namin. Gusto mo ba ako magupit dyan? Hindi po. Ayaw niya akong Sabi ko kasi pag ako nagupit nun, gupit pang bahay lang, hindi panlabas. Ha? Baka yun po. Kapit mo libre cut. Ako Lies naman yan. Loko to si Geraldo. Yun daw yung gagamitin pang gupit. O, pakita mo. Ano yung gagamitin pang gupit? Lies na. Ito dito. Loko. Pero napirmahan na ni Daddy Paul mo yung para sa ROTC mo? Pa-approve naman? Walang ID government po. Bakit kailangan ng ng government ID? Hindi ko po alam pero kailangan po talaga. Lahat kami na i-screen, kailangan ng Hindi pwedeng hindi alam na dapat tatanungin mo lagi yung reason. Para saan po yung ganun? Ito pala ituturo ko sa'yo, Gerald, ha? Huwag kang pipirma kapag hindi mo alam yung pipirmahan mo. Ha? Babasahin mo mabuti. Pag may mga kailangan sa school na pirmahan, tas parang tingin mo nag-aalinlangan ka, picturean mo, isend mo sa akin, akong babasa. Huwag kang papayag na pipirma ka sa mga blank papers. Bawal pumirma sa mga agreement ng school na hindi namin alam. Lalo sa'yo, Gerald, ROTC, ha? Sa mga ROTC, mga training. Lahat ng training dapat aware kami. Para din sa'yo yun. Pag-aaral mabuti, ha? Kailangan walang bagsak na grade. Pero hindi kailangan ma-pressure. Hindi mo kailangan maging... para sa akin lang, hindi mo kailangan maging cum laude, magna cum laude o summa cum laude. Para sa akin lang naman yon. Pero hindi ko to sinasabi para maglaylo ka sa pag-aaral or para magpa-ACC ka. Ang sinasabi ko lang sa'yo, wag mong masyado i-pressure yung sarili mo. Pag nag-aral ka at yun yung kinaya ng pag-aaral mo, okay na yon. Ang mahalaga, makapagtapos ka. Kung kaya mo na... Well, si Jeffrey, sa totoo lang po si Jeffrey kasi matataas talaga grade. Running, sana to eh. Kung hindi to nagkasakit, baka ito may rin to, Latin honors din pag graduate. Pero sabi namin, okay lang kasi reasonable naman eh. No? So, hindi ibig sabihin na mape-pressure ka, Geralda. Kung ano yung kakayanin lang, basta nag-aral ka, basta huwag ka magpa-easy-easy kasi baka naman isipin mo, sabi naman ni Tito Onjay, okay lang, ganito, ganyan lang yung grades. Hindi ibigay mo pa rin yung best mo. Pero kung hanggang saan lang yung makaya ng best mo, yun lang. No? Hindi kailangang i-pressure yung sarili. I-enjoy mo yung pag-aaral mo. Wala ka naman ibang gagawin niya kundi mag-aral eh. Hindi ka naman magtatrabaho dyan. No? Eto na lang. Ano na lang muna yung message mo sa mga sponsor mo, Gerald, na tumutulong din sa pag-aaral mo. Lalo na kay Tita Carmencita ko Studio. Hindi ko na yun ang sa sponsor ko kasi Sige, okay lang. Pang sa lahatan, ano yung message mo sa mga sponsor mo? magandang araw po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng sponsor ko po. Sa aking pag-aaral po, salamat sa mga tulong niyo, support niyo sa akin para makapag-aaral ako. Thank you po kasi andito ako ngayon sa Manila at dahil sa inyo na nakapag-aaral ako. Maraming salamat po, hindi ko po makakalimutan at ang purpose ko po dito ay makapagtapos ng pag-aaral. Thank you po sa lahat ng mga sponsor ko, lalo na po si Daddy Paul. Okay, very good. And si Jeffrey naman. Ang message ko po sa sponsor ko po na lawan na po kay Tita Devi Ubata, Tita Jasmine, and Tito Ruel Pomi. So maraming salamat po sa pagsuporta sa akin, sa pagtulong tulad ng pag-aaral ko. At maraming salamat po sa
din sa akin na kahit nagkaganito ako, pero masabi ko lang po na hindi po kahit na hindi po kayo bibiguin kung ano po yung mga pangarap ko sa buhay na kaya kong abutin. Kaya masabi ko lang po na maraming salamat po, Tita Jasmine, Tita Davy Obata, Tita Ruel Pony, especially po kay Daddy Paul. Maraming salamat po, Daddy, sa pagtanggap sa amin kahit kami ay isang katutubo galing sa Mindanao. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin. Thank you po. Yun lang po. Maraming salamat. Oh, alright. Ay mga kabayan, narinig natin sila at nakamusta natin para sa mga kabayan natin naghihingi ng update sa kanila. O yan. So, ang tanong ko naman ay ito. Anong ulam nyo kaninang umaga? Ano po? Manok. Manok. Tawan-tawa si Geraldo. Manok. Opo, manok. Anong luto ng manok? Sinabawan. Sinabawan. Oh, eh ngayong tanghali, anong ulam nyo ngayong tanghali? Wala pa pong Wala pang menu. Oh, siya sige. nagka-plan pa lang. Ay, dapat pagplanuhan nyo na ha, 10:30 na. Naka-freezer pa yung mga nyo, frozen pa yung mga luluto. Sino ang nagluto kanina umaga? Ano na ba yung tito kagabi lang yung tinuto namin. Kagabi may natira. Tinuto lang namin. Opo, kagabi po. O ano ba? Magulay ha, sa kay Jeffrey ha. May talbos dyan, di ba? O Opo. sayang naman yung mga lalo yung malunggay, masustansya yon. May mga dilata pa ba kayo? May mga sardinas? Alam ko madami pa kayo dyan eh. Naubos na po dito Naubos na. Yung mga dilata. O di sige, pag magpapabili. Minsan masarap din yun, yung sardinas sa may papaya at malunggay. O siya, sige. Hindi po kumain si Gerald ng sardinas eh. Ay. Puro isda eh. Hindi ka nakain ng sardinas, Gerald? Hindi po Bakit? Pero gulay baka na ako ng gulay. Bakit hindi ka nakain ng sardinas? Ayaw mo nun? Ang naibahan kasi ako Ayun, ayaw niya ng sardinas. Oh, kaya pala puro ano siya. Nakain ka ng isda. Isda man ay sardinas. Iba man yung lasa ng isda at saka sardinas. Masarap yun igigisa sa malunggay sa kapapaya. Magkaiba sila. Si Jeffrey naman, paborito. Paborito naman ni Gerald, ni Jeffrey, sardinas. Ay, anong dilata gusto? Ulo daw yung sardinas. Ha? Wala kasing ulo daw yung sardinas. Wala daw ulo yung sardinas. Walang ulo. Kaya... Aray ko. Hindi ka pala nakain ng sardinas? Nung nakaraan, ang dami. Bibili pa yan ng lechon eh. Bibili ng lechon! Lechon. Lit- Opo. Grabe naman si Gerald. Gerald! Tito, Practicein mo. Practicein mong kumain ng sardinas. Ano kung bakit? Pag ikaw nagsimula ng training, hindi ko alam ha. Pero ako kasi bilang marine transportation dati, kadete, may mga training kayo, alam nyo, ulam nyo minsan doon dilata. Bibigyan kayo pagkakasahin nyo yun ng platoon. Hindi ka nakain ng sardinas. Ay, kawawa ka, gugutom ka. Tikman mo pa unti-unti, pero hindi ko sinabing araw-araw ka magsardinas, ha? Pero mga kababayan, meron talagang hindi nakain ng sardinas. Pero try mo lang. Haluan mo ng gulay. Masarap yun. Lalo ngayong maulan, Diyos ko, ang sarap ng sardinas. Tapos may bagoong. Try mo. Sardinas tapos may manok. Ito si sardinas sa manok. O siya, sige. Pagka yung papaya, tingnan mo dyan, at sungkitin mo, ipakain kay kay Jeffrey yung hinog na papaya. apa?
No? Maraming gulay dyan eh. May talong. Huwag nyo hayaang gumulang yung talong. Sayang ha. O siya, sige. Magpahinga din muna kayo kung ano pang gagawin ninyo. Wala naman pasok. I-enjoy nyo ang ulan. Huwag kayong maliligo ha. Ibig sabihin, i-feel nyo masarap matulog ngayon. Lalo ikaw magpahinga ka kung wala namang gagawin. Ha? Huwag magbabad sa cellphone. Opo. Masarap hindi maligo. Okay, maligo ha. Kahit na ulan ha. Diyos ko. Magkakaroon pala ako ng house tour sa inyo. Pero habang naka-video call ako, ipapakita nyo sa akin yung bahay. Itinitirhan nyo. Titinan ko kung malinis. Ha? Bukas. Hindi po abot yung wifi ko eh. O di, kahit video lang, titinan ko kung malinis. Sige po. Ha? O, sige. Kasi balita ko, pag wala ako dyan, na ulit eh. Ha? Natatawa si Geraldo kasi balita ko ang bahay pag wala ako dyan. Parang parang barracks ng ha? I-maintain yung malinis, ha? Hindi pwedeng malinis lang ang bahay pag andyan ako. Kailangan kahit wala nag-check. Malinis. Okay? O siya, sige na. At mag-iisip pa kayo kung anong lulutuin nyo. Thank you sa time nyo. Bye. Sige po. Bye. Bye. Ingat kayo. Ay mga kabayan, okay naman dalawang yan parang kapatid ko lamang din, no? At least nakapagbigay tayo ng update sa kanila. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga sponsor din po ng mga batang ito. Maraming salamat. And syempre, kay Pugong Biyahero. Thank you very much po mga kabayan. And God bless po at palagi kayo mag-iingat. Lalo na ngayon, maulan. Keep safe mga kabayan. Bye! Mare, bakit parang problemado ka? Eh, paano ba naman, Mari? Ang laki ng bill ko sa kuryente. O bakit, Mare? Magkano ba? Eh, paano ba naman? Dating 2,000, ngayon 4,700 na. Ikaw, Mari, bakit parang hindi ka problemado? Eh kasi, Mare, ang baba ng bill ko sa kuryente. Oh, talaga? Magkano ba sa'yo? Alam mo ba na 1,000 lang ang binabayaran ko kada buwan? Ha? Paano nangyari yun? Dahil sa PB Team Solar, bumaba ang bill ko sa kuryente. Ano nangyari yun? Libre na ang ilaw namin sa bahay. Dahil ang PB Team Solar ay merong mga solar lights tulad ng floodlight, street light na nagbibigay liwanag sa bahay namin. Alam mo ba, ito ay powered by solar. Kaya naman, talagang nakakatipid kami. Uy, Mari, narinig ko yung pinag-usapan niyo. Saan pwede umorder? Mag-message ka lang sa PB Team Solar. Isang paalala lang po na mag-message po kayo sa legit at tamang page. Ang PB Team Solar, roon pong 129,000 followers. At nandito po sa inyong screen ang mga pwedeng tawagan na tao at mga contact number nila. Muli, maraming salamat po sa inyo.